Hello guys. Meron akong i-share uli sa inyo guys. Isang desktop computer na ang problema po ay black screen. Ngayon po, i-share ko lang po sa inyo kung ano pong madalas na nasisira sa isang desktop and laptop. Ang common issue po niyan madalas ay blue screen. Pangalawa, hard drive reading error. Pangatlo po ay walang display. Ngayon po, iisa-isahin po natin yung problema. Dito po tayo sa una, yung blue screen. Ang lagi nyo pong tatandaan, kung blue screen ang monitor na lumabas, ang madalas po na problema ay memory card. Pangalawa, software. Yung po yung Windows operating system po nun. Sumunod po ay yung reading error o system reading error. Ang madalas naman pong common issue nun ay yung hard drive. Kung ang PC ninyo o laptop ninyo ayaw mag-boot, walang display o black screen, lalo-lalo na sa desktop, ang madalas po na na-encounter ko ay processor. Yung po yung chip na nakapatong po dun sa motherboard. Ngayon ipapaliwanag ko po una yung blue screen. Kung nag-blue screen po ang computer ninyo, i-try nyo po munang i-recover yung Windows operating system. Maghanap lang po kayo ng OS. May mga free naman po niyan online. Hindi nga lang po license. Ang importante, makita ninyo kung OS talaga ang problema. Ngayon, kung meron na po kayong OS na naka-prepare at in-install ninyo, blue screen pa rin, ibig sabihin hindi na po OS ang problema nun. Posibleng memory card. Kung memory card po ang problema ng computer ninyo, ang gagawin nyo lang po, tatanggalin nyo po yung memory card. Tapos po, ito po yung memory card. Tapos po, ililinisin nyo lang po itong mga pin, yung kulay gold. Linisin nyo dito, kuskusin nyo ng eraser, tapos kabilaan, bago nyo isaksak. O mas maganda, linisin nyo na rin po yung slot na paglalagyan po nito. Linisan nyo po ng paintbrush para matanggal po yung alikabok. So, tapos na po tayo sa issue sa blue screen. In case naman po na fatal reading error ang lumalabas sa monitor, may display, pero ang nakalagay ay reading error o something parang ganun po. Ang dahilan naman po nun ay itong hard drive. Posible po nasira na po yung hard drive. Minsan nadadaan sa recover. Ang problema, nasisira din uli. Kasi dahilan nun, sira na po talaga ito. So, kailangan ng palitan. Kasi gaya nito, yung ganitong model ay luma na. Ang lumalabas po ng model ngayon ay yung SSD, tinatawag na solid state drive. So kung hindi naman po dun sa dalawang nabanggit, hindi memory card, hindi rin po hard drive, diretso na po tayo sa processor. Ang gagawin nyo po, tatanggalin nyo po yung processor, tapos i-check nyo yung mga pins ng processor kung may mga kalawang. O baka naman may konting sunog, pwede nyo linisin yun. As long na hindi pa po nasisira yung mga pin ng processor. Ngayon po, tuturo ko lang po sa inyo kung saan po nakalagay yung tatlong nabanggit.
ilalapit ko lang po ng konti yung camera. Dito po sa model na to, na HP, nandito po nakalagay yung hard disk. Tapos naman po, dito naman po nakalagay sa ilalim ng, ito po ha, sa ilalim ng CD-ROM, yung memory card. Ito po yung memory card. Dito naman po nakalagay sa heatsink. Tanggalin ko po itong cover. So yan guys. Andito po yung heatsink. Ito po yung heatsink. Maraming klase po ng heatsink. Bawat modelo may kanya-kanyang design. Sa ilalim po ng heatsink, nandyan po yung processor. So kung black screen po ang computer ninyo, posible po na ang processor ay may loose contact. Kaya kailangan nyo pong tanggalin yan para makita ninyo yung physical kung anong problema ng processor. Ngayon po, kung nalinis nyo na po yung processor at ganun pa rin, dalhin nyo na po sa technician. Kung hindi nyo po kabisado ang CPU. Ito pong tinuturo ko po ay basic step lang po sa pagre-repair ng isang computer. Pagdating po sa hardware, kung wala na po sa nabanggit ko ang problema ng isang computer ninyo, doon na po yung time na dadalhin nyo po sa technician. Kasi madalas po dyan, ang problema ay motherboard. Ngayon, kung meron po kayong extra na processor, pwede nyo pong palitan yung processor basta pareho ng model. Hindi po pwede yung iba yung itsura ng isang processor tapos ikakabit mo po dyan. Hindi po pwede yun. Ang importante, magkapareho po ng model ng processor. Ngayon po, sa susunod na pong video, ipapakita ko na po doon kung ano ang ginawa ko para malaman ko kung ano talaga ang problema nitong computer na to. So samahan nyo po ako, hihimay-himayin po natin kung paano ko po nakita ang problema nitong CPU. Samahan nyo po ako. Hello guys, welcome back. Ngayon, subukan natin kung ano po ang sanhi, kung bakit hindi po nag-on. Ang una natin gagawin, check muna natin. Lagyan muna natin ng supply at ikabit natin sa monitor para malaman na, parang pinaka first step na rin po kung ano ba talaga, kung meron po bang display o wala, bago natin buksan yung unit. So, kabitan po muna natin ang power supply. Check natin yung monitor. Ayun guys, meron naman. Okay guys, tignan ha. Ayun guys, oh. Ang problema guys, biglang namamatay. Hindi tumutuloy. So, initializing, ang sabi, bigla na lang namatay guys. So, yun. Non-system disk error. So, ganito guys, no? Pag kayo po ay PC user o desktop user, pagka ganito ang problema guys, huwag po kayo basta-basta matataranta. May something lang po dyan sa loob. Kagaya nito, non-system disk or disk error. Dumiretso na po tayo kagad sa hard disk. Huwag na po nating hanapan ng problema. Huwag na po nating hanapan pa ng ibang problema. Doon na lang po muna tayo sa system disk error. Ibig sabihin po nun, posible na sira po ang hard drive. So, ganito mo gagawin natin. Patayin natin ang unit. Ayan natin i-off. Ayan guys, nag-off. Tapos,
check natin yung loob. Ayun guys, so nagre-reboot. So ibig sabihin may problema talaga. So ang gawin natin, i-unplug natin yung CPU. Tanggalin natin yung VGA cord. Tapos buksan natin yung ibabaw. Pagka ganito ang problema guys, huwag kayong basta-basta matataranta. May sira naman po talaga yan sa loob, pero hindi pa naman po ganun kalala. Ang importante po, hindi po motherboard ang sira. Kung gagawin natin, gaya nito, kahit hindi po Intel o hindi po ganito ang assembly, pare-pareho lang po halos lahat ng laman yan sa mga desktop po. So, buksan muna natin. Siguraduhin naka-unplug. Yan. Tapos, i-check natin yung loob. Gaya kanina, may naririnig po akong lagitik, no? So, hahanapin po natin yung lumalagitik na yun. Ang gagawin natin, kabitulin natin yung VGA cable. Balik natin yung VGA cable. Tapos lagyan natin yung supply. Tapos i-on natin po ulit. And guys, so may display ulit guys. May display ulit pero ayaw tumuloy. Ayan po. Tapos pakinggan natin tong loob guys. Kanina may naririnig po ako eh. Pero ako po, sigurado po ako na isa po yun ang dahilan kung anong sira. So, itutuloy ko na po sa pagpapaliwanag. Kanina guys, nung pag-open ko nito, may lumalagitik. I-reset po natin. Tapos, i-focus ko po yung camera dito sa may sa may hard drive. So, hindi na tumuloy guys. So, positive po ako na hard drive po ang problema. Eh, wala na pong display. So, subukan natin lagyan ng hard drive. Palitan ko po ng hard drive. Pero nung dinala to sa akin kanina, as in wala talagang power. Merong ilaw ang board, pero walang display. So ang ginawa ko, tinanggal ko muna lahat. Ang gagawin nyo po pagka ganitong problema, buksan ninyo kung talagang wala na pong display. Ang gawin po ninyo, tanggalin nyo lahat. Memory card, tanggalin nyo. Yung hard disk, tanggalin ninyo. Tapos yung CD-ROM, tanggalin ninyo. Para doon po natin isa-isahin natin ibalik. Ang una nyo po munang ibabalik ay yung memory card.
Pag nagkaroon po ng display ang computer at may long beep, o kung wala naman pong display at may long beep, ibig sabihin sira po yung memory card. Kung may display naman po at hindi naman po nag-beep ang isang computer, tapos may naririnig po kayong parang nagkikiskisan o nagkakaskasan dito sa hard drive po ang sira. Ngayon po, kung talaga pong na-check nyo na yung memory card, na-check nyo na rin yung hard drive, ganun pa rin, wala pa rin display, ang try nyo naman pong tanggalin ay itong CPU. Posibleng kulang lang po sa linis. Yun po yung unang-unang troubleshooting po na ginagawa o troubleshoot na ginagawa sa isang CPU. Huwag po kayong matakot. Ang importante, alam nyo lang kung paano nyo ibabalik yung mga pinagtatanggal po ninyo. Gaya nito. Ngayon, sa pagtanggal po nito, meron po ito ditong lock. Tutulak na lang po pababa. Ayan po, itutok ko po para makita po ninyo. So, sa pagtanggal po nito, tutulak nyo lang ito pababa, tapos iiwas nyo palayo. Yan. Aangit na po pusa yan. So, hilahin yung pag ganon. Kasi, ito po, napansin nyo po itong parang bolt. Pag hinatak nyo po yan, pusa po yung kakalas. Yan po. Tapos, pwede nyo na po itong iangat. Yan. Okay. So, yan guys, may napansin nyo po yung parang dumi. Dapat gold po lahat yan. Ayan po, may dumi. Isa po yan ng dahilan, posibleng dahilan kung bakit po ayaw mag-power on ng computer. So, ang gagawin natin, lilinisin natin to, tapos ibabalik natin. Sa pagbalik naman po nito guys mamaya, para hindi ko na po makalimutan, kung paano nyo po binaklas, meron po yung palatandaan. Gaya po nito. Pansin nyo po may kanal, kabilaan. Yun po yung palatandaan na kung saan ninyo ibabalik. Kasi pwede itong nakaganon, hindi rin pwede nakaganon. Basta kung saan po nakita yung parang kanal, doon nyo rin po itatapat. Ayan po, kung napapansin nyo po, yung dekanto, tuturo ko lang po kang saglit. Ito po, itong kanal na to, dyan nyo patatamaan yun, kabilaan po yan meron. Focus ko ng konti. Ito guys, yung kulay green, dumi po yan. Posible po na may lost contact po galing sa motherboard papunta po dito sa chip na to. So tatanggalin natin yan. Kuha lang ako ng cotton buds guys. Okay lang pong pumatak yan sa board, walang problema kasi hindi naman po tubig yan. Tapos lilinisin nyo po itong madumi na to. So yan guys,
nalinis na natin. Ayan o. Wala na yung kulay green. Dito po banda. Dito po banda. Marka na lang po ng kalawang yan. Pero wala na po, malinis na po yan. Ang gagawin natin ngayon, ibabalik natin. Pero, dahil meron po yan thermal paste dito sa ibabaw, kung meron po kayong thermal paste, palitan nyo na lang po. Ngayon, kung wala po kayong nakahandang thermal paste, huwag nyo na lang din po itong linisin. Hayaan nyo na lang po na meron pa pong thermal paste sa ibabaw kung wala naman po kayong pamalit. So, ibalik na po natin ito. So, lapat na po yan. Ngayon, sa pagbabalik naman ng lock, kunin nyo lang to. Yan. Tapos dahan-dahan yung ibaba para hindi bumagsak. Tapos dapat po nakatapat itong ngipin dito naman po sa bolt. Ngayon, ito pong pinaka-handle, itulak nyo naman po paabante. Ganyan po. Yan. Hanggang sa makarating sa baba. Tapos, iiwas ninyo ng konti para lumusot. Sabay nyo ibalik sa dating position. Yan, nakalak na po yan. Yan, nakalak na po yan. Dahil meron po akong thermal paste, gaya po nito. Dali lang po ha. So yun guys, tuloy tayo guys. Hinahanap ko kasi yung thermal grease ko, di ko makita. So temporary lang natin nilalagay ito guys, kasi gusto ko lang makita kung epektibo yung gagawin natin. So dahil meron pa naman po natitirang thermal grease o thermal paste dito sa heatsink, ilagay na lang po natin to temporary. Tapos ibalik po natin yung lock. Tapos ibalik po natin yung hard drive. Sa pagbabalik nito, hindi kayo mahihirapan kasi makikita nyo kung ano itsura ng mga pin. Yan po, na parang letter L. So yung socket po niyan, ganun din po ang shape. Kaya hindi po kayo mahihirapan na malilito. Gaya po nito yung socket, parang letter L. Ayan po. Tutusok nyo lang po yan dito. Kaya hindi po kayo mahihirapan, baka nagkapalit. Hindi po. Basta tandaan nyo lang po. So yan. Nalagay na natin yung hard drive. Pwesto muna natin. Ngayon, check natin uli kung babasahin po yung hard drive. Lagyan natin puli ng power. So yan. I-on na lang natin uli yung unit. Power on. Walang power guys, sandali baka napuno. Ayan. Power on. Ayan guys, nag-on. Binasa po yung hard drive. Check natin sa monitor. Ayan guys, may naririnig kayo. Parang may nagngangat-ngat na pusa. Ibig sabihin po, sira po yung hard drive.
So yan po. So hinahanap niya po yung operating system. Ngayon ang gagawin natin, try kong magkabit ng extra kong hard drive para malaman natin kung hard drive na po talaga ang sira. Pasensya na kayo guys kasi wala talaga ako matinong holder, kaya nahihirapan din po ako. So balik tayo dito guys. So ang gawin natin, i-unplug po natin ulit itong unit. Ayan. Tapos open natin itong, tanggalin natin, iangat natin itong pinaka power supply. Tapos tanggalin natin itong hard drive. I-unplug natin ulit. Ngayon guys, hahanap muna ako ng extra na hard drive. So, meron akong nakitang isang hard drive. Try ko lang kung okay din to kasi mga old stock ko to eh. Try lang natin kung mapapagana natin tong computer pag pinalitan ng hard drive. So, temporary muna natin ipatong dito. Tapos ibalik natin to sa pwesto. Tapos supplyan natin uli ng kuryente. Power on. So yun guys, lumabas na po yung Windows operating system. So ibig sabihin, ang naging sanhi po ng hindi pag power on o nawalan ng display ang isang computer, una, yung CPU chip po nito ay may kalawang na. So ginawa ko, kinuskus ko lang po ng cotton na may konting fluid, tapos ibinalik. Pangalawa, nagkaroon na po ng power pero hindi po pumapasok sa operating system. Yun po yung Windows. Ngayon, ang ginawa ko po, pinalitan ko ng lumang hard drive. So ibig sabihin, yung hard drive po nito na original na kanya, sira na. So, ganun lang po ang pagto-troubleshoot ng isang computer, gaya ng desktop computer. Palitan nyo na po to, lalo na po kan ganitong klaseng yung lumang modelo na po, talagang nasisira na po yan kasi na-stop na po ang manufacturing po nito ay napahinto na kasi ang lumalabas na po ngayon ay SSD. Yun po yung tinatawag na solid state, yung bago po ngayon na mas matibay po. Depende po din sa brand. So yun guys, sana po may natutunan po kayo dito sa mga kinakalikot natin ngayon, gaya nitong computer, desktop computer. Sana po magamit din po ninyo kung sakali po mangyari po sa computer po nitong ganitong senaryo. So maraming salamat po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Paki-subscribe po, paki-like, paki-share na rin at hit the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang video.
Maraming salamat po.